Okay, pakilala lang natin ang makakasama po natin ngayong hapon, ang veteran journalist po na si Ginoong Mon Tulfo. Magandang hapon po, Ginoong Tulfo. Willie, magandang hapon. Kasama ko si Sandro Ojona. Dan, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Sir, umpisahan ko na doon sa issue dahil nga naging viral yung post mo tungkol doon sa destabilization. Pwede niyo po ba kaming bigyan pa ng iba pang detalye kaugnay dyan? Nakuha ko yan sa isang source na connected sa military. Mhm. Ano po ito? Active o retired? Actually, intelligence report yan eh. Okay, intelligence report. Pero hindi ko malaman, hindi ko masasabi sa inyo kung saang unit ng intelligence community yan. Pero So, bakit? how credible to, Kuya Mon? Very credible. Marami ng mga marami ng nasabi niya sa akin na na totoo. Kaya reliable ito. Yung sabi pa nga nila A1. A1. So, ibig sabihin, malapit sa katotohanan na talaga. Yes. 'Di ba may mga sinasabi nilang A1, A2, A3. A1 ito. It's report. So ito, simula nung makarating sa iyo, A1 ka agad yung info. Yes. At saka tignan mo yung mga pangalan na binanggit, hindi ka dapat magtaka na eh. Ay mga nabanggit na yan sa ibang no mga previous reports previous news reports. Kaya hindi nakapagtataka. Kaya sila binabantayan sila dahil mga nung una pa man andiyan nasangkot na sila eh. Pero mukhang dina-downplay ng DILG, Kuya Mon. Ano namang kinalaman ng DILG sa military? So baka hindi sa kanila nakarating kasi yung intelligence report. Yung Malacanang nga ay natatawa ako dahil parang hugas kamay. Sir, pa-imbestiga daw nila sa military. Okay. So anong klaseng destab ang mangyayari kung sakasakali, Kuya Mon? Di ba may magkakaroon ng ng rally. Malaking rally. Oo. Ayan na. Ayun ang kaya binabantayan nila itong mga tao na ito. Yung nasa listahan. Alin dun sa dalawa kasi ang mangyayaring rally yung sa INC, itong malapit-lapit na, at saka yung trillion peso march. Alin dito sa dalawa? I think hindi na specify na. I think both. Both. Dahil yung mga pangalan na yan mga yung mga pangalan na nabanggit na yan noon pa eh. Kaya sila binabantayan. Anong objective nitong planong ito, Kuya Mon? Palagay ko, they want to make a statement. O kaya, yung pabagsakin ang administrasyon ni BBM. Kung mawawala ang administrasyon, base sa ating konstitusyon, alam natin kung sino ang successor. Kawawa naman tayo. Bakit po? Bakit niyo po nasabi? Baliw yung papalit. Mabuti na lang itong isa, tamad lang. Tamad at easy going. Pero may utak. Ito may utak kay itong papalit pero baliw. Kaso no choice. Kawawa ang Pilipinas. Kaya nga kaso no choice tayo, paano yan? Kaya nga, we have we have on two points of a dilemma. Yung tamad na easygoing pero mautak.
o kaya baliw, mahirap yan. Malaki, palagi ko na sinasabi yan sa Facebook accounts ko eh. Baliw si Sara. Aha. Pero yun nga po, base sa konstitusyon, siya talaga yung papalit. Kaya nga eh. Sa akin lang, paano yan? Kawawa man ng Pilipinas. Hindi ako hindi ako pumapabor kay Bongbong, ha? Bakit po kaya ganon? Bakit hindi na lang po kaya resign all? Hindi po ba pwedeng ganon yung scenario? Hindi ko alam. Pero kasi ang nakakatakot yan yung mag-military junta. correct, gaya nung nangyari sa ano. Oo. Sa Thailand, tsaka At saka yung mahirap yan, yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Kasi mga tao ngayon ay nagising na. Ang galit na sila eh. Aabot kaya tayo sa ganun, Kuya Mon? Sana hindi. Sana hindi. Sana hindi. So, may possibility na umabot sa ganun. Ang mga tao na kasi ngayon na pag tinanong mo, ang galit na galit sila. Oo. Teka. Magtanong-tanong ka sa mga tao sa kalye. People on the streets. Galit na galit sila. Sabagay. Teka, binanggit mo kanina, yung gusto nilang tanggalin yung tamad, ang ipapalit naman baliw. Pero yung tamad na binabanggit mo kanina, mautak. Ano ibig sabihin mautak? At least itong may sense. Sane siya, sane. Tamad lang siya. Tamad lang. Oo. Tamad mag-remedyohan yan eh. Oo. Ngayon, ginagawa na niya lahat. Pero mahina pa din siya eh. Mahina. He's a weakling. Pero yung mga for sure may mga nakausap ka, no? Ano ba talaga yung target nila? Kasi kung binabanggit mo, gustong tanggalin yung tamad, pero ang papalit naman, base sa ating konstitusyon, baliw. Ano ba talaga magiging objective nung mga nasa A1 info? Well, may mga nakikita din nyo, may mga kanya-kanyang agenda kasi yan eh. Siyempre, kailangan nila ng mapalitan si BBM dahil mayroon silang kanilang agenda. Okay. According to the reports, yung intelligence reports. Pero base ba doon sa intel kung gumagalaw ito mga mga talagang active o yung mga retired, may support kaya mula sa kabuuan ng militar? Ang mahirap diyan na yung retired kasi retired general wala na. Hindi na yan pag mga retired generals hindi na yan pinakikinggan ng kasundaluhan. Oo. Ang mahirap yung mga active members ng military. Yan ang dapat kailangan ng suportahan diyan. Kung mawala na yung active kung mawala ng gana yung active members, yung mga generals na nasa active service, delikado siya. Oho. Yung bang composition itong mga generals na ito paano bang composition? Ilan yung active, ilan yung retired na magkakasama? Walang binanggit yan sa na active eh. Oo. Ang mga binanggit lang mga puro naman mga retired yan eh. Si Pocky, si Magalong, retired naman yan. Si De Leon. Pero may mga iba, di ba mga colonels? Pero mayroon din silang agenda. Tandaan mo yung mga galing kay Sara ito eh. Oo nga, kasi binabasa ko itong mga pangalang nakalagay dito. Mula ito sa kampo ni ng mga Duterte eh. Correct, yes. Correct.
Nako. Ako rin, sabi ko, uy, akala ko, puro lahat ito, maliban lang siguro kay yung mga iba dyan. Oo. Pero yung mga colonel, puro Sara yan. Kasi ang hindi ko makomprehend dito, Kuya Mon, kung naghahabol sila ng tunay na pagbabago, yung papalit naman, tainted din naman yung naging administrasyon. Sinabi mo pa. Nung araw, akala ko nga may pagbabago yung panahon ni Digong. Because dahil ako yung walang, hindi sa pagmamayabang, ako yung nagpatakbo sa kanya noon. Pero nakita ko, walang pagbabago. Nung araw, pag mayroon yung kay Freddy Aguilar, yung pagbabago, naninindig yung balahibo ko. Sabi ko, wala na, talagang may pagbabago. Oo. Ngayon, pag narinig mo yung, kung ano yan, gusto kong masuka, yung pagbabago na kinakanta. Ay, hindi bali, wala na rin naman yung kumante. Kaya nga, wala rin. Pero wala, yun naman kumanta, wala naman siya. Ganun din naman ako. Lahat tayo na maraming nagoyo. Maraming nagoyo si Digong. Masakit man sabihin dahil kaibigan ko siya Ngayon ko lang marami nang lumalabas kayo, no? Yung DPWH, ang dami na. Mga ibang mga yung mga katiwalian. Kasi nakafocus tayo sa war on drugs. Pero yung mga ibang katiwalian na andun sila. Di ba isa sa mga sinisigaw ni Digong dati yun na lalabanan niya yung corruption din bukod sa drugs? Kaya nga, mahina siya Yung mga tauhan niya ang gumagawa Palagay ko, siyempre, hindi niya pwedeng hindi rin niya alam. Otherwise, tanga siya. Okay. Sir, yung pinost nyo po sa Facebook na mga pangalan, may isa doon nakalagay, I'm curious, bakit po may nakalagay na for confirmation? Ano po ibig sabihin nun? Yan ang tinitingnan pa nila. Kung talagang, ibig sabihin na kung talagang, nasa intelligence report kasi yun Bine-verify nila yung si Magalong. May hamon si Vice President Sara Duterte na kinakailangang back down ng proof o kaya ay mga matitibay na ebidensya itong mga lumalabas na ito na, gaya nga na binabanggit mo, Kuya Mon. Ang tawag Pero tingnan mo naman yung mga nasa listahan. Karamihan dyan kay Sara. At saka siya mismo kasama sa mga nagpupundo. Doon napupunta yung intelligence fund natin. Kasi ang tawag nga niya doon ay chismis daw. Chismis daw ang tawag dyan. Well, may, di ba, nag-uumpisa ko minsan niya sa chismis, yung mga balita. Tapos nagiging totoo. Pero maging successful kaya ito kasi yung dalawang ginawang people power o kaya ay destabilization hindi naman maituturing na naging successful, Kuya Mon. Alam mo ba na panahon ni Erap, pinlano nila yan yung mga generals. Pinlano ni GMA. Ang nangyari diyan, kaya mga active members ng military, ng mga generals na active member, active service, kaya naging successful. Hindi po ba kawawa na yung bayan natin kung dadagdag pa ito? Matapos tayong ragasain na mga bagyo, may lindol sa Cebu, sa Davao, hindi po ba dadagdag pa ito kung magkakaroon ng destabilization? Sinabi mo pa, wala na pa. Lugbok na nga tayo Tapos andito pa yung destabilization. Bukod... Lugbok na tayo sa baha, sa lindol, dito pa. Anong kawawa ang bayan natin?
bukod sa kampo ng mga Duterte na binabanggit mong financier, meron pa bang outside forces kaya ang sumusuporta to in terms of finances sa mga Duterte? Sa akin sa ganang akin wala. Solo nila? Wala. So, ibig sabihin, napakarami nilang pera. Tumatawa ka. Natatawa mo ako. Ay, nako. 6 years sila noon. Oo. Tandaan mo, 6 years sila noong panahon na yun. 6 years nga naman. Oo. Sa bagay. So, anong inaasahan natin from this day? Sana hindi mangyari yung kinatatakutan natin. Mm-mm. Na yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ito bang mga nagpaplano na ito, mayroon ba silang timetable? Kailan magki-kick off? Kailan... Wala akong alam dyan. Pero alam ko, binigyan ako ng listahan na yan. At saka nung binasa ko, puro mga group ni Sara yan. Mhm. So, ibig sabihin, bubulagay na lang tayo. Paano bulaga kaya mangyayari? Anong inaasahan? Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung bayan. Mhm. Pero napapag-usapan din po ba doon sa Intel report kung paano ito mapipigilan? Ang sa akin, kanina, nag-isip-isip ako Baka nabulabog sila. Mhm. At Okay. hindi yan ang pakay ko, mabulabog sila. Ang akin lang, objective yung report ko. Pero sa tingin ko kanina, baka nabulabog sila Okay. Mhm. Base ba dun sa Intel, Kuya Mon, ano ba? Kasama ba sa plano nila yung takeover, puwersahan na pag-takeover? Wala akong alam dyan. Wala pang pero yung mga binabantayan ay wala namang capability kasi yung mga iba yung mga binabantayan di ba? Oo. Si General Poki retired General Poki, si retired General Magalong, mayor ng Baguio. Wala nang mga tao yan Kasi sa military, kapag wala ka na sa pwesto, hindi ka na susundin yan. Oo. Yung may chain of command di ba? May tinatawag na chain of command. No. Yung nasa pwesto, yun ang susundin nila. Hindi kasi na-imagine ko kung magkakaroon ng puwersahang takeover, magiging bloody ang mangyayari niyan. Sana hindi. Sana nakatulog yung aking report. Yan ang hindi ko yung pakay Oo. Alam mo, Kuya Mon, yung salita mong sana hindi, nininervous ako dun Alam mo bakit? Oo. Yung mga tao kasi galit na Oo. Galit na yung mga tao. Pero saan nag-umpisa ito? Nag-umpisa kay Digong. Parang si BBM last touch lang. Kumbaga sa basketball, last touch. Oo. Pero karamihan dyan, di ba, yung the height of thievery took place during Digong's time. At hindi natin alam dahil nakatutok tayo doon sa war on drugs niya. Kasi kung titingnan natin yung composition nitong mga lumalabas na pangalan, hindi talaga hindi talaga pagbabago yung gusto nilang mangyari. Meron lang parang gusto silang pagtakpan. Dahil karamihan ngayon ng mga lumalabas, puro puro mga controversial anomaly from previous administration. Nagtaka ako dahil doon sa listahan, wala na. Yung unang-unang listahan, mayroong yung Atong Ang Oo. Meron Pero wala na ngayong listahan na ito. So, nung araw, yung may matunog sa intelligence community, yung kay Atong, yung pangalan ni Atong Ang. Siyempre, bakit kaya nawala? hindi ko alam. Ayaw ko na end it. I don't want to venture a guess. Pero, alam mo na, pera kuminsan ang
gumagana eh. O kaya baka napagsabihan siya. Napagsabihan siya na huwag mag-join. Oo, napagsabihan siya na huwag may join dahil mas lalo siyang iipitin kung hindi magtagumpay. Pero ikaw bilang observer, bilang matagal na ring journalist, anong observation mo rito? Yung percentage of success kung sakasakali man. Yun nga, yung sabi ko nga kanina, yung report ko, parang nabuwag o kaya nabulabog sila. Hindi na lang alam ngayon ang gagawin nila kasi na-expose na sila eh. Kung sabihin natin nabulabog, titigil na kaya yan o magpapalamig muna? Hindi ko alam, pero tandaan mo may mga rally na malaki ha. Yung sa Iglesia ni Cristo at saka yung sa Trillion March. Peso March. Oo. Nako. Alright. Sige po, maraming salamat, Sir Mon. Sorry, Kuya medyo Mon. kulang na po kami. Kuya Mon, salamat ha. Salamat. Thank you. Salamat din. Okay. Ayan po si Ginoong Mon Tulfo, isa pong veteran journalist. At napag-usapan nga natin yung tungkol doon sa kanyang Facebook post.